DIY tayo guys sa paglinis ng ating mga utensils. Napakamura at napakadali lang. So ngayon ilagay na natin yung ating mga utensils katulad ng kutsara, tinidor at iba pa sa ating kawali. At lagyan natin ng dishwashing. So depende na po sa inyo kung gaano karami ilagay nyo yung dishwashing. At ngayon ilagay na din natin yung ating baking soda. At lagyan natin ng vinegar. Ayun, bumula na siya guys. So lagyan ko yan siya ng ng ladle dyan para hindi po umapaw yung bula. At ngayon nilagyan ko na ng mainit na tubig para madali na lang siya. Yung tubig mainit na po siya, madali na lang siyang kumulo. So yun ang ginagawa ko dito guys pag maglinis ako ng mga utensils sa aking amo. So ginagawa ko lang yan siya every once a year. So ngayon guys, yun mainit na kasi siya, kumulo na siya ng padahan-dahan. So tingnan nyo naman yung gumagalaw na tubig doon. So ngayon guys, within 2 hours pinakuluan ko siya. At kailangan bago nyo hawakan yun, kailangan na po siya yung hindi na mainit, yung maligamgam na lang. Kasi nga dyan sa tinidor natin guys, meron talagang didikit dyan ng mga stain o sa Bisaya pa mga tagip-tip. Hindi talaga natin maiwasan yan na walang stain dyan. Kaya i-check nyo yung mga tinidor nyo dyan guys, kasi meron talaga dyan. Ngayon, banlawan na natin kasi nababad na po ng within 2 hours at pinalamig. At ngayon, banlawan natin at tingnan natin kung gaano siya kasintab at malinis. So, once a year, okay na yun ang paglinis ng ating mga utensils. At saka, syempre, pag nasa mainit, sterilize na po siya. Ayun ang sintabi niya guys. Wala tayong filter dito na ginamit guys. Wala tayong filter na ginamit. So, yun ang kintab na niya guys. Yun. Napakalinis niya. So, DIY ang ating ginamit para walang chemicals, para safe po. Ayun. Tingnan nyo naman guys yung ating tinidor. So, itong tinidor talagang ipakita ko sa inyo kasi nga meron talaga dyang stain dyan sa gilid. Yun, yan dyan. Dyan. Makita nyo talaga yung stain dyan. Hindi talaga maiwasan na walang stain dyan. Yun. Kaya, thank you for watching guys.